Tayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. Sandro Marcos, nilaglag na si Digong. At Speaker Martin Romualdez, palaban na sa Duterte. Yan guys. Yan ang mainit na balita na talagang kumakalat na sa social media. So, dahil yan guys, sa pag-atake ni Digong sa Kongreso. So, kung maalala nyo, di ba, nung kaka-break lang ng session ng Kongreso, at itong si Duterte, pa-interview sa SMNI. Kung ano-ano nang atakin sinasabi niya sa Kongreso, papa-audit sa COA, at kung ano-ano pang paninira. So, kung maalala nyo itong si Martin Romualdez, tahimik lang to, di ba? Kung nung tinawag ni Sara Duterte na isang tambaluslos, hindi naman kumikibo itong si Martin Romualdez guys. Hindi naman kumikibo yan. Tahimik lang yan kung magtrabaho. Pero dito, siyempre, siguro napuno na sa loob guys. Naging palaban na siya. Kaya ang sabi ni Martin Romualdez, tatayo ako laban sa sino mang mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Wala pong personalan dito, trabaho lang. So yun guys, napakatindi, di ba? Palaban, titindig ako, tayo, para sa taong bayan. At isa yung nagustuhan ko dito, sabi niya, at tatayo tayo laban sa sino mang nananakot para lang sa atin. Sabi niya, mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Yun ang pinakamaganda doon, yung gusto daw nila. So, sino tinutukoy dito na nananakot daw at hindi lang nasunod ang gusto nila? Diba? Doon tayo kukuha ng punto. So, ibig sabihin, ang sinasabi niyang nananakot at hindi nasusunod ang gusto nila, si Duterte to, wala namang iba tumutulig sa guys sa Kongreso at nananakot, hindi si Duterte, di ba? Kung maalala nyo, nanawagan pa nga si Duterte sa mga Pilipino raw, nanawagan din sa mga military, sa mga pulis, na i-audit nyo. Huwag kayong papayag hindi ma-audit ang Kongreso. Nanawagan din siya na wag kayong magbayad ng buwis, sabi niya, di ba? Wag kayong magbayad ng buwis hangga't hindi pinapakita yung audit report ng Kongreso. So, bigla siyang makabayan ngayon, itong si Duterte. Di ba? Bigla siyang makabayan eh. Samantala nung panahon niya, guys, yung audit, nung na-audit siya sa Parmeli, minura-mura niya yan. Di ba? Minura-mura niya yung Parmeli na yan. Dahil ng audit niya yan. Sabi niya, hindi yan Sabi niya, huwag niyo paniwalaan yan. Sabi niya, ignore niyo yung audit. Ngayon, naging makabayad siya. Di ba? Parang sinisira niya ngayon ng gobyerno. Kung mapansin niyo guys, mas marami pa siyang komento o atake sa administrasyon ni Marcos kaysa sa mga naging kalaban ni Marcos. Sila Lenny, sila Pacquiao, sila Yorme, sila Lacson. Siya lang pinakamadaldal di ba? Siya lang umaatake sa gobyerno ni Marcos. So, gaya na sabi ko guys, tapos na yung panahon niya. Dapat nung panahon niya, ginawa niya yan, di ba? Pina-audit niya lahat. Siya guys, nung panahon niya, nakatatlong speaker yan, di ba? Una, si Pantaleon Alvarez. Hindi, apat pala, Pantaleon Alvarez guys. Tapos, sinupian, ang pinalit niya si Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Pagkatapos ni Gloria Macapagal-Arroyo, si Alan Velasco naman. Tapos si Alan Peter Cayetano, di ba? Bakit yun din niya pina-audit ng panahon niya? Nakapat na speaker siya. Sinasabi niya ngayon na parang mali na sila at bulok ang Kongreso ngayon.
Yan, si sila Attorney si Harry Roque, sila Panelo, mga DDS vloggers, bakit ngayon na sila nag-iingay? Dapat kung talaga makabayan sila guys, noon pa yan, nung panahon nila, dapat pinabuksan niya lahat yan. Kung gusto niya ng transparent, dapat, kahit siya mismo, di ba, yung salin niya, hanggang ngayon, hindi pa nilalabas guys, di ba? At noon, ninamon din niya ni Trillian, sabi niya, maglabas ka ng waiver. Ipakita mo yung bank account mo. O, wala rin, wala rin pinakita ang bank account, hindi siya nag-waive, hindi siya nagpakita ng salin. So, nasaan ang transparency? So, maniniwala ang taong bayan kung sana noon pa, sinabi niya na yan. Na nung panahon niya, talagang binulat-lat lahat ng books of accounts, so mga libro ng mga kongreso, hindi lang lahat ng agency ng gobyerno, di ba? Dapat ganun ang ginawa niya. Eh, bakit siya tahimik noon? So, ibig sabihin yan, guys, nakinabang din siya. At naging ano rin naman sa congressman, di ba? Sila Roque, naging congressman din sila. Eh, bakit nung panahon na yun, nakita na pala nila na may mga corruption at bulok yung kongreso na yun, dapat in-expose na nila. Di ba? In-expose na nila noon pa man, eh, bakit ngayon lang? Kung kailan tapos na yung termino niya. At dapat tanggapin na talaga ni Duterte at mga supporter ni Duterte. Tapos na yung era nila. Kay Marcos naman ngayon, di ba? Hayaan na natin muna siya. Bigyan ng pagkakataon. Ngayon, pag hindi na kaya ng taong bayan, eh, taong bayan ang mag-uusga, di ba? Hindi yung purit ayaw nga na nila, nananakot sila, di ba? Sino ba tinakot ni Duterte? Si Franz Castro, di ba? Kaya nga na-demanda siya ng criminal case, eh. Di ba? Tapos yung buong kongreso, at ngayon, nalalagasan na ng mga kampi na rin. Dahil nga dyan sa mga kakadakdak ni Duterte. So ngayon, itong si Sandro Marcos, nagsalita na rin guys, di ba? Nagsalita na rin itong si Sandro Marcos. At alam naman natin na talagang unity to guys eh. Ito yung unity noong 2022 ng election, yung kampanya, di ba? Pero ngayon, wala na. O yan guys, itong si Sandro Marcos, ito, tinatanong kasi siya ni Edsel Lagman, kung sino ba yung tinutukoy nila na nagsabi o naninira o maatake, nagsasabi na bulok, pinakabulok ang kongreso. Gusto ni Edsel Lagman, pangalanan. Kaya sabi ni Sandro Marcos, during the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So, tinutukoy niya dito si Franz Castro na noong break daw, di ba, grave threat niya itong si binalaan itong si tinakot itong si Franz Castro. Alam naman natin yan guys. Nagsapa nga pa ng kaso yan, di ba? Tapos sabi niya, so I believe this is a show of solidarity not only towards the speaker but the institution as a whole and a sanctity could not give you the exact date. But I understand, sabi niya, that is one done as a certain TV network and some words were said to malign the reputation of the institution. Ang sinasabi ng TV network, yung SMNI nga, di ba? Yung SMNI na kung saan nagpapa-interview kay Kibulo itong si Duterte. Yan. So, kumalaban na. Diretsa ng kumakalaban. Hindi lang siya nang bagit ng pangalan. Pero malinaw pa yan, guys, sa sabaw ng buko. Alam naman natin, si Duterte yan. So, ngayon, ibig sabihin to, yung unity, umpisa na ng gera, guys. Gera na to. Talagang hindi na to maayos. Dahil lalong lumalalim, the more na tumatagal. So, ngayon, pumanig na. Kasi kung maalala nyo, nung una pa lang lumabas ang controversial fund, na confidential fund, ni Inday Sara, itong si Sandro Marcos, kung maalala nyo guys, di ba nung nagkaroon ng meeting sa appropriation dyan sa Kongreso, ito ang nag-call ng parliamentary courtesy sa Kongreso para itigil na, di ba? Dahil nung time na yun, inimbita nga yung si Sara para sabihin yung proposed budget na, tapos nag-o-object nga yung sila Franz Castro na Makabayan Black. Gusto pa nilang magtanong kung saan napunta nga yung 125 million pero hindi na pinagbigyan. Ang sabi ni Sandro Marcos, sabi niya, I move the courtesy of parliamentary courtesy
the Vice President na hindi na kailangan tanungin, okay na yung budget, approve na, itigil na yung session. Di ba? Nang yan, tapos pinatay ng Mike si Franz Castro. Nung time na yon, itong si Sandro, dinidepensahan pa itong si Sara Duterte. Guys, hindi lang siya, nung time na yon, sila Stella Kimbo, di ba? Tsaka yung mga Davao congressman tsaka congresswoman, dinidepensahan pa itong si Sara Duterte. Pero kalaunan, hindi na madepensahan, nasusukol na talaga, nahihirapan na silang dumipensa. Kaya nangyari, dumistansa na sila. Unti-unti nang dumidistansya kay Sara Duterte kasi nga nahihila na rin sila ng controversial na confidential pa. Nasisira na sila sa taong bayan. Kaya ang nangyari, yun lalong lumayo na lumayo. Hanggang ngayon, lalong lumala. Tapos yun na, bumanat pa, umatake pa si Digong, umatake sila Roque, Panelo, mga DDS vloggers. Tapos yung kalaunan, yung pinakahuli, si Pulong Duterte, di ba? So ngayon, wala na. Wala na silang kakampi ngayon sa Kongreso. Lahat umiiwas na, umaalis na. 'Di ba? Kaya nag-resign nga si Don Gonzales at marami pa daw ang susunod diyan. Dahil nga pati kasi sila, 'di ba? Hindi nirespeto ni Digong. Hindi nila nirespeto yung mga kasamahan nila na kapartido rin nila. Active na congressman nila 65 member. Kaya unti-unti na yung mawawala, guys. So yun guys, kayo, ano sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo? Umpisa na ba ito talaga ng gera ng Uniteam? Wala na yung Uniteam. Di ba? Mas malalim ba ito? Lalo na kung palapit ng palapit ang 2025 election para sa midterm election natin sa Senador. So, ang apektado talaga dito, sila Bongo, Bato, Tolentino, di ba? Kasi pag pumunta sila sa ibang lugar na kampanya, wala na susupport ang kongreso sa kanila. Kasi habang tumatagal, lumalalim na. Kasi medyo matagal pa, isang taon pa yung filing ng candidacy sa sa senador eh. Kaya abangan natin guys, wala tayong kinakampihan dito. Marcos man yan, Romualdez, lalo na sa mga Duterte. So, pro-Pilipino tayo guys. Kung ano yung nararapat, kung ano yung maganda, doon tayo papanin sa taong bayan. Huwag tayong papanin sa mga apelido niyan, Marcos, Duterte, Romualdez. Kung ano yung nagagawa ng tama, doon tayo. So, halimbawa, yan si Martin Romualdez, nilipat, di ba, ng buong Kongreso, 650 million ni Sara, niligay sa Philippine Coast Guard, National Security, Navy, tama yun. Kaya doon tayo, di ba guys? Kasi para sa atin, may pakinabang yun sa taong bayan. Lalong-lalo na mainit ang West Philippine Sea. Kasi kung ilalagay yung kay Duterte, kay Sara Duterte, hindi natin alam saan yung mapupunta, guys. Sasabihin lang nila, NPA. Wala na, gas-gas na yun eh, di ba? Parang sinasangkalan nila ng NPA, terorista. Wala na ngayon, nasa bundok na yung mga NPA. Di ba? May nakita ba kayo dito sa Metro Manila, pakalat-kalat na NPA? Wala na, at mismo ngayon, pinagsabi, kukunti na lang yung NPA. 2,000 na lang ang fighters niyan. At karamihan doon nasa probinsya na. At ngayon, binabakbakan din ng mga pulis, mga sundalo natin. Kaya yung sinasabi nilang ginagawang dahilan, NPA, wala yun guys. Black propaganda lang yan. Diba? Yan ang kampanya ni Duterte, yan ang sinasabi nila. Tatapusin ng komunista, tatapusin ng mga NPA, di ba? Yan ang sinasabi nila. Noon pa yan, hanggang ngayon, niladala pa rin nila. Binigyan na siya ng taong bayan ng 6 na taon. At ngayon, yung propaganda nila, ganun pa rin. So, wala nang maniniwala sa kanila pag gagawin. Di ba? Mga DDS na lang naniniwala dyan, guys. Di ba? So, baka natin guys, marami pa itong pwedeng mangyari kasi talagang malapit na yung ang election sa 2025. So, sa ngayon, mag-popcorn muna tayo guys habang pinapanood natin nawawasak, nadidivide, di ba? Unti-unting nawawala na ng kakampi itong si Duterte at ang Uniteam, wasak na sa darating na araw na yan. Alright? So, ganito na naman po. Mga yung susunod kong vlog. Thank you very much.